Kamusta, mga Doramita lovers? Sa pagkakataong ito, ang ipinangako ay dapat tuparin. Heto, dala ko na para sa inyo ang ikalawang season ng seryeng One Fine Week. Nagsisimula ang season na ito sa isang pag-uusap ni Daeyeon at ng nobyo niyang si Young tungkol sa mga salusalong magkasama nilang inoorganisa. Pagkatapos nito ay tumayo siya at nagsimulang sumayaw at kumanta para sa kanya. Dahil sa kasikatan ni Young, nananatiling lihim pa rin ang kanilang relasyon. Pagkatapos nito, nagpaalam siya sa kanya at makalipas ang ilang minuto, tinawagan siya nito sa telepono upang sabihin ang lugar kung saan niya itinago ang isang regalo para sa kanya. Kinabukasan, biglang pumunta si Young sa kapehan kung saan nagtatrabaho si Daeyeon at sinabi niya kung gaano niya ito namimiss dahil hindi sila maaaring magpakitang magkasama. Pagkalipas ng ilang araw, iminungkahi ng matalik niyang kaibigan na magdiwang ng isang party para sa kaarawan ni Daeyeon. Ngunit tinanggihan niya ang imbitasyon dahil balak niya itong ipagdiwang kasama ang nobyo niya. Gayunpaman ng gabing iyon, matapos ihanda ang hapunan at hintayin siya ng ilang oras, hindi dumating si Young ni sumagot man sa mga tawag niya. Lumipas ang 2 araw at wala pa ring balita si Daeyeon tungkol sa kanya, kaya tumawag siya sa kumpanya nito, ngunit dahil inakala nilang isa lamang siyang tagahanga, wala siyang nakuha ni anumang sagot. Bigla, binuksan niya ang telebisyon at nakita si Young na nagbibigay ng isang panayam ng live. Kaya napagtanto niyang ipinagpatuloy lang nito ang buhay niya nang hindi siya kinokontak kahit kaunti. Napakasama naman yan, Young! Sa ganitong sitwasyon, pumunta sa bahay niya ang kaibigan ni Daeyeon at nadatnan siya sa napakasamang kalagayan dahil sa matinding lungkot na pinagdaraanan niya dahil sa pagkawala ni Young. Ito, bilang isang mabuting kaibigan, iginiit niya na hindi siya mahal ni Young. Tumanggi si Daeyeon na tanggapin iyon at ipinagtanggol niya ito sa pag-aakalang tiyak na may kung anong dahilan siya. Maya-maya, makikita si Young na nakikipag-usap sa assistant niya na tumatangging tumawag dahil sa utos ng boss niya na nagpasiyang kontrolin ang telepono ng artist matapos malaman ang relasyon nito kay Daeyeon. Kasabay nito, si Byul ay nakikipagkita sa kanyang representative at sa boss niya na inuutusan siyang sumali sa isang programa kung saan makakasama niya ang maraming sikat na tao upang magsanay ng isang kanta. Pagkatapos nito, dahil sa pag-aatubili niyang sumali sa programa, muli iminungkahi ng assistant niya na kontakin si Daeyeon muli upang ipalit sa kanya. Pagkaraan, lumitaw si Young na nakikipag-usap sa anak ng boss niya na ang pangalan ay Eden na kahit isa ring sikat na artist, ay naiinggit kay Young dahil naniniwala siyang mas pinapaboran siya ng kanyang ama kaysa sa kanya. Samantala, humarap si Byul kay Daeyeon upang magmungkahi ng panibagong pagpapalit at iginiit niya ang panganib sa pananatili niya sa kumpanya at na makikita niyang muli ang nobyo niya. Kaya pumayag siya at napagkasunduan nilang dalawa na ito na ang huling beses na gagawin nila iyon. Matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa mga sikat na taong makikilala niya mula sa representative ni Byul, kinabukasan ay pumunta si Daeyeon na kinakabahan sa bahay kung saan kukunan ang programa at nagsimulang makipag-usap sa kanila. Hindi nagtagal at napansin nila ang medyo kakaibang pag-uugali niya. Isa sa kanila na karaniwang nangaasar kay Byul ay agad siyang binalaan na mag-ingat, ngunit may isa pang sikat na tao na lumitaw upang balaan siyang lumayo sa kanya. At habang nakikipag-usap siya rito, nakita niya sa di kalayuan ang nobyo niyang si Young na matapos tapusin ang isang tawag sa telepono ay ibinigay ang kanyang cellphone kay Eden. Pagkatapos nito, ipinakita sa eksena ang boss ni Young na ipinapakita sa kanya ang mga litrato nila ni Daeyeon. Inakala niyang si Byul ito kaya minanmanan niya ang cellphone nito. Pagkatapos niyon, bumalik si Byul sa kapehan at ipinaalam sa katrabaho niya na pansamantala siyang babalik sa pagtatrabaho roon. Pagkaraan, nagpasya ang mga artist na bumuo ng mga pares ng sapalaran upang magsanay para sa pagtatanghal. At una sa lahat, sina Eden at ang stalker ni Byul ang bumuo ng unang grupo. Nang dumating ang torno ni Young, natuklasan niyang natapat siya kay Daeyeon, ngunit sa pag-aakalang si Byul iyon, nagsinungaling siya dahil sa takot na masaktan ang nobya niya at pumili siya ng ibang artist bilang kapareha na nagdulot ng pagkadismaya kay Daeyeon.
Maya-maya, lumapit si Yung sa katrabaho ni Dae-yun na ang pangalan ay Do-hyun upang iparating nito ang isang mensahe mula sa kanya, ngunit tumanggi ito at hinimok siya mismo ang makipag-usap sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, si Dae-yun ay nagre-record ng isang panayam kung saan binabati siya dahil sa tagumpay ng nauna niyang programa na nagdulot ng kaba sa kanya dahil natatakot siyang matuklasan nilang hindi siya ang tunay na Byul. Pagkaraan matapos ang panayam, sinabi ni Dae-yun kay Do-hyun na iparating kay Yung na gusto niya siyang makita. Gayunpaman, sumapit ang gabi nang hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makausap ito. Bago matulog, nakakita siya ng isang sulat sa bulsa kung saan iminungkahi ni Yung na magkita sila ng palihim sa mga kamera ng mismong gabing iyon. Kinabukasan, pumasok sa kapehan ng isa sa pinakamalalaking tagahanga ni Byul at nagulat. Tinanong siya kung siya nga ba talaga iyon, ngunit sinabi niya rito na kahawig lamang niya ang artist. Gayunpaman, hindi niya ito nakumbinsi at kinakabahan siyang lumapit upang ikuwento sa katrabaho niya ang nangyari. Balik kay Dae-yun, lumabas siya ng gusali upang makipagkita kay Jung. Ngunit lumalabas na naroon ang stalker ni Byul at ang kasama nitong si Eden na nagtatago upang i-record siya at subukang sirain ang relasyong iniisip nilang mayroon sa pagitan nito at ni Byul. Pagkaraan, ipinakita kung paanong naipadala rin kay Jung ang parehong sulat. Gayunpaman, nang dumating siya, hinawakan niya si Dae-yun sa braso at pumasok sila sa isang bodega upang maiwasang makunan sila at sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nahulog sa sahig ang telepono niya. Pagkapasok sa loob, nagsimula silang mag-usap at inamin ni Yung na nalaman niyang si Dae-yun siya sa mismong sandaling mabasa niya ang sulat na may pangalan ni Byul. Gayon din, matapos ipaliwanag kay Dae-yun ang dahilan kung bakit hindi niya siya makontak, naunawaan niya ang sitwasyon at tiniyak sa kanya na wala siyang anumang sama na. Habang nag-uusap silang dalawa, nakita ni Do-hyun ang dalawa mula sa may pintuan ng bodega at dahil sa selos, kalaunan ay hinimok niya si Yung na lumayo sa kanya sa pag-aakalang si Byul iyon. Makalipas ang ilang araw, naghahanda sina Dae-yun Do-hyun para sa isang photoshoot. Gayunpaman, lumabas na hindi kasya sa kanyang damit. Kaya tinakpan siya ng kasama niya ng jacket nito at humingi ng paliwanag sa mga namamahala. Nang malaman niyang kinuha ng stalker ni Byul ang damit ni Dae-yun, inamin niya ang nangyari sa harap ng mga naroon at naiwan ang may sala na walang masabi at hindi malaman kung paano kikilos. Maya-maya, ipinakita si Eden na ginagamit ang teleponong naiwala ni Dae-yun sa labas ng gusali, kaya sinubukan ni Yung na bawiin iyon ngunit hindi siya nagtagumpay. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay lumitaw ang isa pa sa mga arti na ang pangalan ay Hwain at nagawa niyang agawin iyon mula sa mga kamay nito. Pagkatapos nito ay ibinigay niya iyon kay Yung upang isaulin niya kay Dae-yun habang binabalaan siya na mag-ingat kay Byul na ipinapakitang siya rin ay may gusto sa kanya. Pagkaraan, muling nakipagkita si Yung kay Dae-yun ng palihim at matapos isauli ang telepono niya, tiniyak niya sa kanya na alam na ng iba ang relasyon nila at wala nang dahilan upang magtago pa. Gayunpaman, napagtanto nila na maaari itong makasama kapwa sa kanyang kumpanya at sa kumpanya ni Byul. Sa kapehan, tiniyak ng tagahanga ni Byul sa kanya na sigurado itong siya nga iyon, kaya matapos lumabas sa lugar, nakipag-ugnayan ito sa kumpanya ni Yung at ipinaalam sa kanila ang nangyari. Kaya kinabukasan, nakipag-ugnayan ang nasabing kumpanya kay Eden at hinimok siyang tiyakin na totoo ang impormasyong ibinigay sa kanila. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Yung kung paanong unti-unting lumalapit si Do-hyun kay Dae-yun na lubos niyang ikinainis. Upang subukang mapasaya siya, binuhusan ni Hwain ng isang baso ng tubig si Do-hyun habang nakaupo ito sa tabi ni Dae-yun at nagawa niyang paghiwalayin sila. Nang gabi, habang naliligo si Dae-yun, sinagot ni Hwain ang isang tawag sa telepono niya at napagtanto niyang Dae-yun talaga ang pangalan niya at hindi Byul gaya ng iniisip ng lahat. Samantala, ikinuwento ni Eden sa stalker ni Byul ang nangyari at ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya. Pagkaraan, inamin ni Hwain kay Dae-yun na alam niyang isa siyang impostora, kaya sinabi niya rito ang buong katotohanan at hiniling na ilihim ang impormasyong iyon.
Maya-maya, tiniyak ni Do-hyun kina Yung at Tae-yun na alam niya ang relasyon nila at hinangad niya ang pinakamabuti para sa kanya habang hinihimok siyang humingi ng tulong sa kanya tuwing kakailanganin niya. Nang gabi, nakuha ng stalker ni Byul ang telepono ni Dae-yeon at nagpadala siya ng isang mensahe rito upang pumunta siya sa isang event na organisahin ng kumpanya ng programa. Gayunpaman, matapos sabihin ang plano niya kay Eden, hinimok siya nitong itigil iyon dahil ang layunin niya ay mapahamak lamang si Yung. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Yung kasama si Hwain, pumunta si Byul sa lugar ng event at natanaw siya ni Eden sa di kalayuan ilang sandali bago makatagpo si Dae-yeon. Pagkaraan, nakatagpo ni Byul si Dae-yeon na nagulat at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya roon at sumagot siya na siya ang kumontak sa kanya sa pamamagitan ng isang mensahe. Sa sandaling iyon ay lumitaw sa silid ang stalker ni Byul kasama ang ilang mamamahayag. Gayunpaman, dumating si Do-hyun na matapos sabihin sa mga mamamahayag ang impormasyon tungkol sa stalker ni Byul ay nagawang paalisin sila nang hindi nila natutuklasan sina Dae-yeon at Byul. Sa ganitong paraan, bago magsimula ang pagtatanghal niya, tiniyak ni Do-hyun kay Dae-yeon na alam niyang hindi siya si Byul at muli niyang inamin ang buong katotohanan sa isa na namang tao. Pagkatapos nito, sabay silang kumanta at nagawa pa rin nilang magbigay ng isang mahusay na pagtatanghal. Dahil sa galit sa nangyari, isinumbong ng stalker ni Byul ang lahat kay Eden at humingi ng tulong. Pero nang tanggihan siya, tinawagan nito ang ama ni Eden para siraan si Yung. Nang malaman niyo ng ama, sinampal niya sa mukha ang kanyang anak at ipinangako nito na ilalantad niya si Byul upang maiwasan ang mga problema para sa kanya. Sa ganitong paraan, hinawakan niya si Byul sa braso at bigla silang sumugod sa entablado habang nagtatanghal si Dae-yeon. Pagkatapos nito, inamin ni Byul sa mga naroroon ang buong katotohanan, inaako ang pananagutan sa lahat ng nangyari at pagkatapos ay hinawakan ni Yung ang mikropono at ipinahayag ang pag-ibig niya kay Dae-yeon. Diyos ko, ang gulong iyon! Makalipas ang ilang araw, ipinakita si Dae-yeon kasama si Yung na nagbibigay ng isang panayam at ang saya na sa wakas ay nararamdaman nila dahil hindi na nila kailangang magtago pa kailanman. Gayunpaman, matapos makipagkita sa boss niya, napilitan si Yung na umalis ng 1 taon upang mabawi ang mga pagkaluging na idulot niya sa kumpanya. Kaya wala siyang ibang magawa kundi magpaalam kay Dae-yeon at pinangakuan niya ito na hindi siya nito malilimutan at na hindi na niya ito muling iiwan. Sa pag-alis niya, tinawagan niya ito at natuklasan niya ang isa na namang bagong regalong nakatago. At sa paglipas ng mga araw ay nanatili silang magkausap sa pamamagitan ng mga video call. Gayon din, nakipag-ugnayan si Byul sa kanya upang pasalamatan siya sa pagtulong at sa pagtitiis sa mga puna ng mga tao sa ngalan niya. Bigla, habang nagtatrabaho siya sa kapehan, bumalik si Yung mula sa biyahe niya at nangako na hindi na siya muling aalis, na siyang nagdulot ng saya kay Dae-yeon na tinyak sa kanya na mahal niya siya at na palaging mananatili siya sa tabi niya. Ay, napakagandang kwento. Nagustuhan ko ito. Tambak na ang mga pagbati ko kaya mabilis na lang. Hi sa inyong lahat, Ezekiel, Ale, Sonia, Analia, Luz at Visilia, mag-subscribe na at i-click ang notification bell. Salamat!